Hi guys, welcome to our channel. Hi guys! Hi guys, welcome back to our channel. So today is June 28, 2026 and i-share ko naman sa inyo, i-share namin sa inyo kung paano mag-claim ng contribution sa pag-ibig. Uwi lang namin, galing kami sa birthday party ng anak ng friend namin. So, ayan si Hans. Kumakain pa siya ngayon kasi nag-take out kami ng food. So, yun. Wala na, ubos na. Ubus niya na daw. Yan. I-show mo. I-show mo. So, yun. Saan tayo kumain, Hans, kanina? Saan tayo kumain? Jollibee! Okay. Yes. Happy siya kasi nandun si Jollibee. Tapos, grabe yung laro nila kanina nung anak ng mga friends namin. Kasi andun din yung ibang mga kids. So, yun. Ito na nga, i-share na nga namin sa inyo kung paano mag-claim ng contribution sa pag-ibig. So, as we all know na kapag employee ka dito sa Philippines, it is mandatory na mag-contribute sa pag-ibig, SSS, or sa SS actually, pag private, talagang nagko-contribute sa SSS. Pero kapag nasa government, I think GSIS, GSIS. and sa PhilHealth. So, yon. So, itong pag-claim ng contribution sa pag-ibig, hindi naman siya, ibig sabihin, aalis ka na, gusto mo nang i-close yung account mo or gusto mo nang i-claim yung savings mo, lahat tayo gagawin yon. So, this is just an option para sa mga, mga immigrants natin going sa ibang bansa. So, yon yung ginawa namin, claim namin siya kasi sayang naman yung contribution. So, pwede naman siyang gawin na pag claim mo, pwede ka pa rin namang maghulog in the future. Pero for now, claim ko muna yung aking contribution. Pwede pa ba? Pwede pa. Parang i-reopen mo siya. Okay. Hindi naman siya close? Parang yun, parang i-reopen mo nga siya. Tapos yun na nga, tawag niyan? Chinek ko kung pwedeng i-transfer to MP2 yung yung savings, pero hindi daw. Dapat meron kang MP1, yun yung savings natin. Tapos, yung MP2, parang optional yun. Parang additional na savings mo siya. Na nagmamature, I think, after 5 years. So, yun. So, pero kung ayaw nyo naman na i-claim, pwede naman siya. Choice nyo pa din. Choice nyo naman yun. Pero since kailangan natin ng additional na pocket money, so pwede naman siyang i-claim. So ako, nag-claim ako, pero si Kaloy hindi siya nag-claim kasi may kami, current na housing loan. So hindi siya Pero sabi baga? Pero sinabihan din siya na, tinanong ko pala, mamaya ako ikukwento. So anyway, yun nga, nag-claim ako ng contribution ko and these are the list na kailangan ninyong dalhin as requirements for claiming your provident benefits. So, yeah. So, actually, nung pumunta ako doon sa Pag-ibig na branch dito sa Legazpi, may dala na akong accomplished form kasi merong online na pwede nyong i-download and i-print and pwede nyong i-fill out. Tapos yun, kailangan yung mga photocopy ng IDs and yung loyalty card and your visa. Tapos, pagdating ko doon, di kailangan mong kumuha ng number, yung queue kung saan ka papapuntahin para mag-claim nga nitong contributions mo. Tapos, pagdating ko doon, pinakita ko yung form na na-accomplish ko, yung print ko, yung pinirmahan ko. And then, sabi niya, ma'am, luma na yung form na yan.
bigyan na lang kita ng bigyan na lang kita ng bago. So, binigyan niya ako ng another application for Provident Benefits Claim na form. Nag-fill out ulit. Nag-fill out ako ulit. Buti na lang at konti lang naman yung fini-fill out natin. Tapos, ang hindi ko nadala during the time is yung Declaration of Permanent Departure from the Philippines. Ito kasi, nahanap na namin to sa internet. So, akala namin, kailangan lang notarized. So, sabi ko, baka hindi naman kailangan. Kasi parang, parang option siya. Parang, pag hiningi lang, saka mo lang siya ibigay. So, hindi na ako nag-prepare pa nung form na yon. Tapos, pagdating ko doon, binigyan niya naman ako nung form na yon, yung Declaration of Permanent Departure from the Philippines. Tinanong ko si ma'am doon sa counter kung pwede na, kung kailangan pang ipanotaryo. Pero ang sabi niya, no need naman na, kailangan mo lang i-fill out yung form. So, ipapakita namin sa inyo dito yung itsura nung form para sa benefit claim and yung declaration na form. So, makikita natin yan dito. Tapos, after ko doon, chinek niya lang yung sa computer niya yung siguro yung details ko, tapos yung contributions ko, yung contributions ng employer. Tapos, chinek niya ata kung meron pa akong parang loans na active. Multipurpose. Oo, mga active na loans. Kasi I think, ibabawas siya. Halimbawa, 50K yung makukuha mo. Kasi di ba may hulog ka, tapos may hulog yung employer mo, tapos meron pang dividend. So yon, makukuha mo yon lahat. Pero I think meron silang, di ko sure kung service fee or anything. Basta yung total ko kasi, nabawasan siyang mga 3K. 2 to 3K ata. So, yun. So, after ko kay ma'am, yun nga, chinek niya kung may mga active loans pa ako. Tapos, nung na-clear niya na, binigyan niya ako ng form. Parang, claim form siya. Kasi may kawork ako na nag-claim din ng benefit niya sa pag-ibig. Pero, i-deposit sa loyalty card niya. Di ba parang ang pag-ibig natin, may loyalty card tayo. And yun na yung ATM na ginagamit pang withdraw. Depende sa bank na partner ni pag-ibig. Yung sa akin kasi, sabi ni ma'am, check daw yung i-release sa akin. So, binigyan niya ako ng parang claim stub. Tapos, sabi niya, ite-text daw ako within 2 weeks kung pwede na i-claim sa pag-ibig yung cheque. Tapos, syempre, nag-antay tayo. Pagkatapos nun, pag umuwi na kami, and then, kailan na ako pumunta? I think pumunta ako June 19. Nag-text sa akin ng Wednesday. June 24. June 24, nag-text na sa akin na pwede ko na daw i-claim yung pag-ibig contributions ko. 2 to 3 business days lang. Oo, kasi 19 eh. Tapos, after 3 business days, nag-text na kaagad sa akin na available na yung check eh. So, yun. Pagpunta ko doon sa pag-ibig, pinakita ko lang yung yung claim stub. And then, pinadiretso na ako doon sa check releasing na window. So, nag-antay lang ako ng, I think, mga 3 tao na matapos. Tapos ako na, tapos ang bilis lang. May pinirmahan lang, may 3 pinapirmahan sa akin. Yung sa cheque, yung sa logbook nila. Tapos yung parang sa releasing, nila, basta 3 pirma doon. Tapos yun, binigay na sa akin yung cheque. Tapos yun na, tapos na. So, basta yun, nabawasan siya ng, I think, mga 2 to 3K pesos. I don't know kung service charge or anything, pero okay lang, at least meron tayong makiklaim. So, if ever na maisipan ninyong mag-reopen ng pag-ibig kapag nasa abroad na kayo, I think it's allowed naman. Siguro iutos nyo na lang kayo ng representative dito sa Philippines. Tapos, may isa akong kawork na from UK. In-advise niya ako na maghulog pa rin sa MP2. Yearly niya kasi daw hinuhulugan, like every February, nagahulog siyang, I think, mga 10 or 12K.
Tapos yun, yearly yan yung ginagawa. Tapos nung naka 5 years na siya, I think nasa 50 or 70K yung nakuha niya. So, yun, yung parang hindi mo mahalata na may hinuhulugan ka, tapos pag uwi mo ng Pilipinas, meron ka na palang makukuhang certain amount. So, not bad as savings dito sa Pilipinas. So, yung sa SSS naman, itatanong sana namin yung sa early retirement, Kung may savings kung din. may savings or whatever. Kaso, parang ayoko naman, parang gusto kong ituloy pa rin yung contributions ko sa SSS kasi based sa mga hinanap ko, binasa ko na hindi mo talaga siya makiklaim. Talagang kailangan mo mag-retire bago ka makapag-claim ng lahat ng hinulog mo. 60. So, ano ka na lang, maghulog ka na lang hanggat maaari, hanggang Mas kaya malaki. mo. Ipaano mo na lang, I think voluntary mo na lang na contribution. Wag mong i-declare na OFW kasi mas mataas yung ihuhulog mo kapag declare mo OFW ka. Yun yung mga nababasa ko sa internet. So, it's better na voluntary na lang siya. Tapos, chinek namin yung sa PhilHealth. Di ba nakakainis yung dami mong hinuhulugan tapos wala ka namang makukuha na kahit ano. Sa PhilHealth, kailangan daw ng 120 months or 120 times na hulog maging ano ka, yung para maging lifetime member. lifetime member ka. Oo, kailangan mo ng 120. Ilang months yung hulog mo? Yung hulog ko, 119. Ako naka 127. Kaya, feeling ko hulugan ko yung isang buwan pa para makapag-lifetime member tayo sa Oo. PhilHealth. Kahit sobrang baba ng PhilHealth claims pag minsan pag nagagamit. Maganda pero pa din meron. mas okay na meron. At least may magagamit. Kasi buong buhay mo naghulog ka tapos na-hospital ka isang beses lang. Tapos konti lang yung binibigyan. Mm. So, yun lang naman ang share namin sa inyo. Sobrang ikli lang nitong vlog. So, all in all, it's your choice pa din Ah. kung kukunin mo yung provident benefits mo or hindi. So, pag-isipan nyo pa din. Oo, kasi pwede nyo naman Maganda din kasi yung MP2. Pwede nyo I think pwedeng mag-transfer ng Pwede ba? funds. Hindi ko sure. Mas okay na itanong nyo na lang. Kasi, syempre, hindi naman kami wala naman kami masyadong idea sa mga Yeah. ganun. Kumbaga, ang share namin sa inyo, yung experience nila. Pandagdag sa Kaalaman, Kuya Kim. Charing. pandagdag sa baon nyo papuntang US or kung anong Kung saan bansa. Kami kasi yun yung naging option namin. Kunin siya. Mhm. So, yun lang naman ang share namin ngayon sa inyo today. Share din namin sa inyo yung mga photo and video clips namin from our birthday party na inattendan. Kasi I'm sure na-miss niyo si Jollibee. Ready? In 3, 2, 1, go! Alright, Ano yan? Ano yan sa napanalunan mo? Case. Ano yung binigay mo? Ano yung binigay mo? Hair? White hair? Anong binigay mo para manalo mo? White hair? Kaninong hair? Kaninong hair yun? You wanna eat this? Ano ba? Spaghetti or rice?
So if you have questions, you can comment it down. And please don't forget to Subscribe. Like and subscribe. like and subscribe. Yeah. Thank you for watching. Bye. Bye. Say bye-bye. Say bye. Bye-bye.